Kasalukuyang nakatira si Vincent sa isang apartamento. Habang naglilinis, nakita niya ang isang misteryong kahon na bigay ng kanyang namayapang ama. Ilang taon na ang lumipas mula nang matanggap niya ito, ngunit ngayon niya lamang pinagtuunan ng pansin. Ano ito? Anong ibig sabihin ng mga nakasulat dito? Ano kayang laman nito? Ano kayang paglalakbay ang naghihintay kay Vincent? Napagpasyahan niyang simulan ng kanyang paghahanap sa pinakamalapit na lugar, ang Pampanga, upang magsaliksik sa wikang Kapampangan. Pasensya na po, halika po sa jack. Hindi ko maintindihan. Pasensya na po. Ano pong ibig sabihin? Ay, hindi ka taga rito, no? Hindi ko eh. Anong ginagawa mo dito sa Pampanga? Baka sakali po ako na baka mahanap ko po yung sagot dito. Galing po kasi ito sa papa ko. Ah, okay. Ay, kasi hindi siya Kapampangan. Hindi siya galing dito sa Pampanga. Sorry, hindi ka naman matulungan. Sige, okay lang po. Ibali na lang po. Salamat Sige, po. ingat po. Narito na nga si Vincent sa Pampanga. Bagamat hindi nasagot ang katanungan ni Vincent, nagkaroon siya ng idea kung alin ang wikang dialektong kanyang isusunod, ang Bicolano. Umalis na si Vincent, handa na para sa susunod niyang destinasyon. Pumunta siya sa isang parke dahil kilala ang Bicol sa magaganda nitong parke, tulad ng makikita sa lalawigan ng Albay. 1, 2, 3. Saan pa? Kuya, patingin kami. Wow! Salamat din po. Kuya, magandang umaga po. Pwede po ba magtanong? Marahil na andaw man po, ano po tabi kayo po Aninda? Pasensya na po, hindi po ako nakakaintindi ng Bicolano. Magtatanong lang po sana ako, baka alam niyo po yung ibig sabihin na nakasulat sa kahon na to. Iniwan po kasi ito sa akin ng tatay ko eh. Gusto ko po sana mabuksan. Garo kakaiba kaya ka na mensahe idi sa kahon na dara mo. Di ko talaga aram kung ano ka na ibig sabihin ni Kadi. Ah, ganun po ba? Sige po. Siguro Salamat po. ibang wika kaya. Salamat po. Muli, hindi nakuha ni Vincent ang sagot sa kanyang hinahanap. At tila nadismaya siya sa sinabi ng litarista. Nakarating na si Vincent sa isang hotel na matatagpuan sa Cebu. Habang siya ay naghihintay sa lobby, may lumapit na lalaki na may pag-aalalang mukha dahil napansin niyang tila may hinahanap si Vincent at nais siyang tulungan ng lalaki. Hi. May buntang. Wala ba ka problema? Baka kasi mga tabong sa mga... Magandang umaga, pasensya na po. Hindi po ako makaikitin sa Guano. Ano po mag-ibig sabihin? Ganun ba? May problema ka ba? Baka sakaling may tulong ako sa'yo. Actually, opo eh. Kailangan ko po kasi maintindihan ang ibig sabihin nito para mabuksan ko po itong kahon. Maaari ka bang matignan? Sige po. Base sa pagbabasa ko, di kasi siya Bisaya or Cebuano. Pero, pwede tayong manghingi ng tulong sa kaibigan ko. Baka alam niya anong lingwahe ito. Sige po. Sagot ka na. Wait lang, pasangsa na ako. Dili ko man, dili ko pasok. Sige, balik lang. Maraming salamat po. Kitang-kita ang pagod at pagkadismaya sa mata ni Vincent. Ngunit, Teka lang. Parang alam ko yung ay dialect na nakasulat dun.
pwede ka po magtanong sa mga hiligay mo. Iligay niyo. Opo, hiligay mo po. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Masaya si Vincent dahil nagkaroon siya ng pag-asang matuklasan ang misteryo sa loob ng kahon. Mukhang magiging posible na ang pagbukas niya ito. Ngunit, ito na nga ba? Nagtungo na si Vincent sa huli niyang destinasyon. Dito niya makikilala ang taong sasagot sa tanong niya. Ay, totoo, Vince! Gaano ikaw dinig? Gandang umaga po. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niya. Aga. Ang sabi ko, at ginawa mo dito? Nagbabaka sakali po kasi ako na baka may matutulan ako dito. Kailangan ko po kasi maintindihan itong iniwan na sulat ni Papa. Ay, hiligay ng ini. Ano nga ulit yung pangalan ng tatay mo? Si Wilfredo po. Wilfredo de Jesus. Alfredo. Ay, bakas ko yan! Ano po? Ay, sabi ko, pinsan ko yun. Talaga po? Oo. Pero ano yung gagawin mo dito sa kahon? Gusto ko po kasi malaman kung anong laman nito, kaya gusto ko pong mabuksan to. Ang ibig sabihin ng nakasulat dito, mabasahin ko muna sa hiligay no. Isipon mo ang mga butang nga importante ka naton. Hindi ini makitaan, kundi mabatyagan sang aton nga tigipusoon. Tanawa sa palibot, kag pangitaa ang mga tingi-tingi nga butang nga nagainangot sa aton. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay, isipin mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Hindi ito makikita, kundi mararamdaman sa puso. Tignan mo sa paligid at hanapin mo ang mga piraso na nag-uugnay sa atin. Nakuha mo ba yung kahulugan nito? Alam ko na! Nung una, akala ko kailangan ko lang alamin ang ibig sabihin ng bawat salita sa iba't ibang wika. Pero hindi lang pala ito tungkol doon. Tungkol din ito sa koneksyon at pag-alaala sa pamilya. Insakto na iyo. Ang kahon na ito ay hindi lamang isang bagay, kundi isa rin itong pamaraan upang maunawaan ang mga bagay na mahalaga sa atin. Sa ngayon na naintindihan mo na, ano kaya ang kasagutan sa kahon na ito? Baka pamilya. Pamilya! Sensya na po, alika po sa ga. Hindi ko maintindihan. Pwede ko bang Dahil na daw po. Ano po sabi kayo? Ay, totoo, Vince! Gaano ikaw dinig? Mayroon kong tao, napaka-problema, baka kasi makatapos sa mga. Isipon mo ang mga butang na importante ka natin. Pero kakaiba kaya ka na mensahe, isa kaya ka na. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog, Pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Baka ito ang gustong iparating sa akin ng aking papa. Ang kahon ang nagsilbing gabay kay Vincent upang madiskubre ang ilang wika at dialekto. Mula sa malambing na Bicolano at Kapampangan hanggang sa malalim na Cebuano at magaan na Hiligaynon. Ang bawat salita na kanilang binibitawan ay umaalingaw-ngaw ng iba't ibang emosyon at kultura. Magagalak ding isipin na ang mga Pilipino ay may mabubuting puso. Napatunayan ko yun mismo sa aking paglalakbay. Kilala niyo man ako o hindi kayo nagdalawang isip para tulungan ako masagot ito. Iniwan sa akin ng papa ko. sa ngayon, dito na nagtatapos ang iyong paglalakbay. Maraming salamat. Sa paglalakbay ko, natutunan ko ang kahalagahan ng wika at pagtutulong sa kapwa. Hindi lang ito simpleng salita at karanasan, kundi susi sa ating puso. Ang aking pamilya, kahit malayo na ay palaging nandito sa akin. Itong karanasan na ito ay magsisilbing aral na daling ko sa aking buhay. Sa sandaling iyon, tila ba ang lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagkaroon ng maganda at malalim na kahulugan. Ang dating kahon na nahanap lamang niya sa paglilinis ng mga gamit ay puno ng misteryo at naging daan upang mabuksan ang isang malalim na kaalaman, hindi lamang tungkol sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kahalagahan ng wika at kultura ng bawat sulok ng Pilipinas.